Ay, sorry po. Ako. Wag. Damn. Kasi huminto ka pa eh. Huwag mo kagatin. Sige ka. Hindi kita isasama sa vlog. Sige ka. Ayan. Diyos ko, magpapahinga sana ako. Kaso bigla silang tumawal. Alam mo yung biglang nag full charge yung lakas ko. Nag 100% ulit. Good morning mga ka-rideout! Para sa rideout natin ngayon, bibisitahin natin ang San Fabian dito sa may Pangasinan na tinaguri ang First Class Coastal Municipality. Kilala din ito sa kanilang Grey Sand Beach at natagpuan ito noong unang panahon sa taong 1717 para sa landing ni General Douglas MacArthur noong World War II. Pero bukod dyan, bibisitahin din natin ang sikat na Valley Vista Coffee Shop na may magandang sunset views dahil ito ay nasa tuktok ng bundok. Nagsimula ang rideout natin sa Dulag Binmaley. Humigit kumulang 20 kilometers ang papadyakin natin para makarating tayo sa San Fabian. Sementadong kalsada, mga palaisdaan at taniman ng palay ang halos makita mo sa paligid. Kumpara sa Maynila, ang mga lugar dito sa Pangasinan ay mas malalayo ang distansya at mararamdaman mo ang pagod sa pagpadyak sa haba ng kilometro bago matapos. Ika nga nila, mahabang patag. Regroup lang tayo, sobrang traffic ngayon papuntang city proper ng Pangasinan which is yung Dagupan. Hindi tayo makapag left turn, merong event yata. Kaya pala sobrang traffic. Yung unang route natin, dito tayo dadaan sa May Venecia Road. Ang katumbas nito sa city proper is yung Dagupan. Pero since close yung road for an event, didiretso tayo ng Dagupan at doon tayo gagawa ng paraan para makapasok ulit doon papuntang San Fabian. Malala yung traffic dito. Parang nasa Manila ka rin. Ito yung mga bus station. Dito ako sumasakay pag pauwi ng Manila. Pakiramdam ko ito yung Arellano. Pumibiyok. Ito yung SM Center Dagupan. Dito ako sa kalsada, samot-sari. May tricycle, may bike, may bus, may jeep, may kotse, may truck. Lahat ng klase. Ang ganda ng kalsada na dito ngayon. We are here at San Fabian, Bunuan, Dagupan, Diversion Road. Diversion Road o kalsadang paimbabaw o lihis. Ito ay isang alternatibong daan na ginawa upang maiwasan ang trapiko sa sentro ng bayan o lungsod. Ang layunin nito ay pabilisin ang biyahe sa pamamagitan ng pag-iwas sa matataong lugar. So itong San Fabian, Bunuan, Dagupan, Diversion Road, approximately mga 7 kilometers hanggang Pangasinan, La Union Road naman. Kaya isang mahabang baryo, kalsada yung lalakbayin natin ngayon. Umalis ako na maaga sa bahay mga 2 hours ahead, pero ginawa ko pang 2.5 hours kasi hindi ko kabisado yung kalsada. And syempre yung mga traffic na encounter din natin. May mga cyclist ako nakasalubong. Feeling ko mga nakaahon na sila. Pag kumaliwa tayo San Fabian, pagka kumanan tayo Mangalda naman. Nasa may San Fabian Road na tayo ngayon. Mahigit 9 na kilometro yung ating papadyakin bago tayo lumiko sa ating destinasyon. Dito sa spot ko ngayon, kitang kita ko yung Cordillera Mountains, yung silhouette niya. Sana makita niyo rin siya dito sa camera. Kinikilabutan talaga ako. Ang ganda niyan, tataas. Yung San Fabian Beach, nandito lang sa tabi ko. Ang ganda-ganda niya, grabe.
Yeah! Good morning po mga Cried Out. Nandito tayo ngayon sa Pangasinan, La Union Road. Itong kahabaan na kalsada na to. Dito po sa may bandang likuran ko, ito yung Pao Road, PAO. Pag inahon mo po ito, makakapunta ka rin po sa Valle Vista Coffee Shop. Kaya naman po excited na ako na puntahan, pero hindi po ahonin ito. Yung tipong pagkanan mo ng Pao Road, mapapaorong ka talaga kasi start na kagad ng ahon. Alam ko itong ahon dito challenging siya, tapos may magandang view din. Kaya naman mga ka-ride out, samahan niyo po ako and welcome po sa ating YouTube channel at panibagong adventure na naman po ang pupuntahan natin ngayon. Sana po ay samahan niyo po ako hanggang sa makita natin yung ganda dito sa may San Fabian Valle Vista Coffee Shop. Tara, let's go! Ang Rabon ay isang barangay na municipality ng San Fabian, Pangasinan. Kinikilala ito dahil sa kanyang magagandang tanawin at matataas na lupain upang matanaw mo ang karagatan at mga kabundukan. Ito rin ang naging tahanan ng sikat na Valle Vista Coffee Shop dahil sa angking ganda nito tulad ng panoramic at sunset views. Ayon sa census, humigit kumulang 3,000 ang mga residente dito noon pang 2020 at ang mga lokal na ito ang nagsisilbing tagapangalaga sa lugar ng Rabon. Kaya naman ang Barangay Rabon ay tinuturing na hidden gem ng mga taga San Fabian. Masarap na kapihan, pahingahan na pwede mong masaksihan ang paglubog ng araw lalo na kapag ikaw ay nasa Valle Vista. Okay, aahon na tayo. Pero, buwelo muna tayo. Let's go. Aray ko. Ay, wait lang. Wait lang, sorry kuya. Buwelo muna, wala akong buwelo dun eh. Dito tayo sa kabila. Dalawa naman yung yung pasukan eh. So, pag pumasok ka dito, may dalawang kalsada, dalawang ahon siya. And mostly, mga motor yung nakikita ko dito. Wala pa akong cyclist sa nakikitang umahon ngayon. Currently, we have 10.5% gradient. Ito yung itsura ng taas. Alas 10 na umaga. We have a 25 degrees Celsius ngayon. Mapuno dito, buti na lang. Ayan o. Sementado rin yung kalsada dito. Oh, may waiting shed. Ano bang gagawin dito sa waiting shed? Ay hindi tayo magpapahinga. Hindi tayo nagpahinga, nag-regroup lang tayo. Tsaka gusto ko lang din sabihin sa mga ka-ride out natin na ito yung palatandaan na waiting shed. Pag nakita mo yung waiting shed na yan, ahon ka ng konti dito tapos kaliwa. Walang pahipahinga. Wala nga itong ahon na to eh. Hindi naman to nakakapagod eh. Ayan oh, hindi naman nakakapagod yung ahon na to eh oh. Basic lang naman to eh. Ala, nasan na ba ako? Baka alam nyo kung nasan ako guys. Guys, hello? Asan na ba tayo? Ang tahimik dito. Pero maraming mga nakatira. Sabi ni Google Maps, kakaliwa dito. Wala namang kakaliwaan dito. Wala naman. Ay, wait lang. Parang meron akong nakita ng maliit na kaliwaan. Ay, grabe, wait lang. Bago ko sa inyo pakita yung kakaliwaan ko. Grabe yun, no? Parang mahabang parang. Ay, no, taas na, no? Ano yan? Paano ahonin yan? Grabe, parang mahabang parang siya. Grabe guys, so sobrang taas ng ahon dun. Para siyang mahabang parang nung una ko nakita kagad, yung sa may Rizal. Parang gusto ko siyang ahonin. Pero, tandaan mo, hindi yan ang purpose mo. Hindi, parang gusto ko lang siya itry kasi nandito na tayo eh. Tandaan mo, pag naubos ka, malayo pa yung kilometrong uuwian mo. Pero kasi yan dyan eh. Ayan o, ilang meters na lang.
Tandaan mo kung ano yung uunahin mo. Yung priority mo, yung vlog mo. Okay, sige. Next time, pupuntahan natin yan. Okay, sige na nga. Ayaw tayong pahunin ni Google Maps dyan kasi hindi naman daw dyan yung ating assigned na destination. Kaya gustong ko subukan. Pero sabi ni Google Maps, no. It is not yet time. Your priority first. Go back. Sabi ni Google Maps. Masunurin naman ako eh. So tara, dito tayo sa ruta ni Google Maps. Okay, so dito may makikita kang maliit na eskinita na may pagka-rough road. Ito. Okay. So yun, ganun kataas. Gandang umaga po. Morning po. Yeah. Arko. May mga nakatira din dito. So let's always show respect. Kasi nakikidaan lang tayo sa kanila to have a positive and good impression sa mga lugar na pinupuntahan natin. Ganda oh. Yung ahon na to ngayon, it's 6.4% gradient. Yung kalsada na to, kung maahalin tulad ko sa Rizal, parang ganito yung sa may San Guillermo ng mga kalsada, makipot, tapos pagliko mo, maaahon na lugar. Isa sa napansin ko dito sa kalsada, medyo nag-road widening sila. Dinagdagan nila yung kaliwa at saka yung kanang side. Ito na yung paahon na part. Ito mga ka-ride out yung intersection papuntang Valle Vista. Yan. Pag nakita nyo itong signage na to, tapos itong kalsada, yan, nakyatin lang natin yan. And yung Valle Vista is ito pong nasa taas. Ito mga ka-ride out, tara, subukan nating panikin gamit ang bisikleta. Yeah. So, dito na tayo. Ilang. Morning po. So, entrance fee po tayo? Ay, sige po. Yeah. Thank you kuya. Question po, yung orderan po. Sa taas po. Sa may flag po. Sige po. Thank you po. I don't want to miss this moment. Wait lang, wala pang masyadong tao. Diyan ka muna kay. Finally, nandito na tayo sa may Valle Vista. And gamit natin si Kai. Nagbike tayo papuntang bahay hanggang dito sa may San Fabian. And super worth it yung view. Totoo nga talaga yung sinabi nila na one of the best overlooking view cafe na pwede mong puntahan dito sa Pangasinan. Alam mo yung pagpunta ko dito, hindi ko alam kung paano ako mag-i-intro, kung paano ako magsasalita, kung paano ko i-describe lahat, kung paano ko, ano ba, kung kakain ba muna ako. Ay siya, alam mo, bigla ako na mental block na nandito na ako kasi ang ganda ng lugar. Kasi nasa tuktok ka ng bundok or burol na wala kang ibang makikita kundi karagatan ng San Fabian, Lingayen Beach.
Hello po, good morning mga Ride Out and welcome po ulit sa ating YouTube channel. Panibagong Ride Out Adventure na naman po yung pinuntahan natin ngayon. Nandito tayo sa may Valle Vista, sa may Rabon, San Fabian, Pangasinan. At nasa likod ko po ang isa sa malawak na may pantalan po, ang Lingayen Gulf, at matatanaw din natin dito ang San Fabian Beach. Ito ngayon yung masasabi kong isa sa pinaka-preskong coffee shop na napuntahan ko. Pagpasok ko kanina, medyo paahon yung kanilang entrance, and then upon entering, nagbigay tayo ng entrance fee na 10 pesos. Sabi ko, ang lawak niya, ang ganda niya, ang aliwalas ng lugar, and then nakita ko yung mga facilities nila dito. Ang maganda dito mga ka-ride out, may mga cottages sila. Sa cottage na yon, presko, may lamesa, tsaka may upuan, and at the same time may mga upuan sa tabi ng mga nilalakaran natin. So anytime if you want to sit, relax, pwede kang umupo. And then meron din doon, pwede kang mag-bonfire, tapos may mahabang tabla na upuan na makakita ka ng overlooking. Alam mo, lahat overlooking talaga. And at the same time, meron din dito mga parang rocking chair. Hindi naman siya rocking chair, pero para siyang resting chair na kung saan pwede ka rin mag-relax. Tayo, pagka pumupunta tayo sa isang lugar, syempre pagod tayo sa biyahe. And then ang unang-unang hinahanap natin, bukod sa magandang view, ay yung upuan. So pagka maraming space, upuan, maraming time to relax, mas maganda magstay. If maganda na yung place, masarap yung food, and then relaxing yung lugar, the right word that I can use is yung babalik-balikan mo yung lugar na yon. Ang maganda dito sa terrace mga ka-ride out nila or veranda, may upuan, ito yung wooden chair, and then dito meron ding parang isang malaking puno, tapos meron siyang semento na upuan, and then sa mga sides maraming upuan, and then may ilaw din dito. Okay, parang static yung design din niya. Mas ma-appreciate mo siya kapag kagabi pero feeling ko hindi na ako abutin ng gabi kasi malayo pa yung babiyahihin ko pa uwi. And speaking of gabi, tinanong ko si Kuya kanina kung hanggang anong oras. Ang oras po ng Valle Vista ay mula 10 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock to 6:30 ng gabi. Pero mga ride out, may chance po ito na magbago. Depende po kapag kami nag-book ng lugar. Yes, nag-open sila ng mas maaga. Ang alam ko, from 7 a.m. nagbubukas sila hanggang 7 p.m. po ng gabi. Bakit kanyo? Kasi ako feeling ko, mahirap na rin abutin na masyadong madilim sa kalsada pababa. Dahil medyo narrow yung kalsada, and then medyo yung ibang kalsada ay walang ilaw. So, mas maganda, safety first pa rin. Gusto kong i-rate yung lugar from 10 is the highest. Mabibigay ko to mga 9 out of 10. Yes, mga ka-ride out. Kasi, alam mo yung hindi ka magsasawa na magpasalamat. May nakita akong daanan dito mas mataas dito. Epic fail kanina habang nagvi-video ko. Ang dami ko nang na-video. Yung camera pala naka-single lens. Sa iba nakatutok, yung mga pinakita kong spot, hindi nakunan.
Pero okay lang, wala tayong ibang masisisi kundi sarili natin, at the same time, may magandang view naman eh. Okay, anyways mga ride out, taste test na natin yung kanilang food, but before that, pray muna tayo. First, ito ang kanilang matcha. Kita mo yung blending ng coffee at saka nung matcha. Oh. Itong in-order ko, hindi siya frap. It's a ice-based coffee. Sarap. Masarap. It's because nalalasahan mo yung coffee. Tapos, nagbe-blend siya sa matcha. Parang pag nag-mix sila sa bibig mo, bush! Parang bubblegum flavor. Ba't ganun? Sarap. Tsaka hindi mo totally malalasahan yung parang damo ng matcha. Ang sarap. Hindi siya parang herbs or damo or any leafy flavor. Grabe. May magic oh. Tapos kita mo kanina, combination siya ng green and brown. Ngayon, nag-cream na siya. Nag-combine na siya. Kasi pinapractice ko ngayon uminom ng mga matcha flavor na mga coffee eh. And then when it becomes a presentation, naka-cup siya, may straw, and then may cover. Tapos sa taste niya, I can give this 8.5 out of 10. So far, okay yung coffee. Sa price, this is 170 pesos. So next naman natitikman natin ay itong kanilang burger with fries. Nakalagay siya sa tissue para yung mantika ma-absorb ng tissue, mabawasan yung sa fries. Hindi makunat yung fries. Masarap siya. Tikman natin yung burger. So, ang laman ay patty, ketchup, vegetables, mayonnaise. Oy, kagat na kagat. Hindi, joke lang. Tara, kaganin natin. Yung burger nila hindi ganun kalaki. Mas malaki pa rin yun sa mga fast food na kakilala natin. Pero, mukhang siksik naman yung burger. Okay. Mayonnaise, yung ketchup, ang kapal yung patty, plus yung lettuce niya. Malambot yung bread. Pero, hindi siya ampaw. Alam mo yung, tinan mo, lumalagpas yung patty kasi malaki yung patty eh. Ang masarap sa kanya, siksik yung burger niya. Yung taste ng burger, 8 out of 10. Masarap yung burger niya. Kahit sabihin mo maliit, pero siksik naman siya. Siguro masarap din to kapag ka merong kamatis. Ito po pala, this is 95 pesos. Burger with fries. Tapos na-curious ako kasi may mga platter sila dito. Alam niyo naman na mahilig ako sa street foods. Kaya gusto kong subukan din yung kanilang fries, kikiam, and chicken balls. Ito yung suka nila. Buksan muna natin para pumasok yung suka sa loob. Ay, nakanganga din siya. Tara. Malinis yung pagkakagawa. Meron kasi ibang chicken balls na parang may aftertaste. Pero ito, sarap. Tapos yung suka, meron siyang pipino. Try din natin tong kikiam. Well done yung pagkakaluto sa kanya. Pati yung chicken balls. Kaya taste test natin sa kanya, 8 out of 10. Sa presentation, simple lang siya, malinis. May tissue, yun ang nagustuhan ko sa kanya, may tissue. Yung price nito is 100 pesos yung isang tray na ganito. Siyempre may price pa rin. Malutong ang fries. Grabe, excuse me po, nabusog na ako Regarding sa food nila dito, nasasabi ko na malinis sila mag-present, mag-serve, and then yung price hindi ganun kamahal, pati sa mga estudyante, kayang-kaya to. So, may enjoy mo talaga yung pagkain mo dito.
we're done for today. Solid natin pinagkainan natin. Thank you po. Salamat po. Ma'am Kayla and Ma'am Manel. Ma'am, shoutout naman. Eh, shout out ko na lang po yung family ko na taga Pangasinan pa po kasi sila. Okay po. Ayun lang po. Shoutout po. Shout out po sa kanila. Thank you, Ma'am Kayla. Nasa vlog na ako this year. Ayan, si Ma'am Manel po. Hello to my family po from Canada and Korea po. Wow. Ingat kayo lagi. Opo, shoutout and ride safe po. Shout out and ride safe. Before we end back ride out, once again, if you are here in San Fabian or anywhere around Pangasinan, please don't forget to visit Valle Vista. Dito po yan sa may Rabon, San Fabian, Pangasinan. Their coffee shop hours ay mula 10 o'clock na umaga hanggang alas 6 ng gabi, but pwede ito magbago, depende po kapag kami nag-request ng special events or occasions, pwedeng as early as 7 o'clock hanggang 7 p.m. po ng gabi yan. They offer different kinds of coffee base, non-coffee, and also snacks for a very affordable price. Their mode of payments, pwede pong cash, pwede rin pong GCash, but depende po yan sa signal po dito kasi nasa tuktok tayo ng bundok. Minsan medyo mabagal and medyo mahina yung signal dito. Ayun mga Cried Out, one of the best coffee shop po yan dito sa may Pangasinan, itong Valle Vista. I hope you can visit here and have your family and friends and loved ones to experience the overlooking view of San Fabian Beach. Dito po yan sa may Lingayen Golf, Pangasinan.